Hi Beb, this is Ivy and welcome to my channel. Isa ka rin ba sa nahihirapan makareceive ng OTP bago mag-login sa members account sa SSS website? In my previous video, ipinakita ko sa inyo kung paano mag-set up ng TOTP using mobile phone. For today's video, I'm gonna show you the step-by-step process ng pag-enable ng tinatawag na time-based one-time password or TOTP using desktop authenticator app. If you are interested na malaman kung paano ito gawin, please keep watching until the end of this video. Kung bago ka pa lang sa channel ko, I invite you to please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Don't forget to hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong video gaya nito. Without any further ado, let's get started. Ang Authenticator app po is an added security measures para masiguro na ikaw lang ang makaka-access ng members account or ng my.sss account. Now, enter your credentials login and click sign in. Now, sa bagong update ng SSS, nire-required na po tayo mag-input muna ng OTP na marireceive sa ating registered mobile number sa SSS. If ever po na iba na yung mobile number na gamit mo sa ngayon, mag-update lang po kayo sa SSS branch ng inyong mobile number para doon na po kayo makaka-receive ng OTP. May mga nag-message po sa akin na matagal daw silang makareceive ng OTP or hassle daw sa kanila kapag through text marireceive ang OTP dahil tapos na yung 5 minutes bago pa dumating ito. Beb, may second option po tayo para makapag-login. In this video, ituturo ko sa inyo kung paano ma-enable or i-set up ang TOTP. Now, magla-login muna kayo using OTP or one-time PIN. I-click lang po yung Get PIN. Then, may marireceive po kayong text message galing sa SSS for OTP. Valid lang ang OTP code within 5 minutes. Then, input 6-digit code and click Login. Or pwede nyo naman din pong i-click na itong Set up TOTP. Next, madadirect po kayo sa pag-setup ng TOTP. As you can see here, may 4 step at dapat makomplete ang procedure para ma-enable ang TOTP. First, account verification. You need to encode your existing password ng my.sss account at take note sa reminder na until 5 attempts lang po ang pag-encode ng password dahil malalak po ito kapag naka 5 unsuccessful tries ka. Now, input the password and click Next. For the second step, QR code or secret key, you will see the two options kung paano malilink ang my.sss account sa Google Authenticator app. Sa first option, using QR code at sa second option naman po ay using secret key. I suggest na screenshot nyo po itong two options para may backup kayo kapag maglilink na kayo dahil kakailangan ninyo po ito sa step 3. By the way, Beb, make sure na malakas ang internet connection nyo para maging visible ang QR code dito. Next step, download and install the Authenticator app. Kung desktop or laptop ang gagamitin para makareceive ng TOTP, i-click nyo lang po itong Authenticator para ma-download. Kung mobile phone naman ang gagamitin mo, mag-download lang po kayo sa App Store or sa Google Play Store. Dahil may mga nagre-request na ituro ko naman ang procedure kung paano mag-link gamit ang desktop or laptop, ito po yung gagawin natin ngayon. Now, i-click lang po itong Authenticator to download and install. I-install ang Google Authenticator app gaya nito. Na-download ko na to, Beb, kaya proceed na lang po ako sa downloaded app para makita nyo din kung anong icon. After that, magkakaroon ng panibagong tab for Authenticator and i-open lang po iyon gaya nito. Next, ang ginawa ko ay clinic ko lang itong Add to Chrome and Add to Chrome. Ayan, okay na. Naka-install na ang Authenticator app sa desktop. Next, proceed po kayo sa extensions. Para ma-access ang Authenticator app dito sa upper part, click this. Upon clicking, may magpa-pop up na Authenticator tab gaya nito. Para malink ang QR code or secret key, i-click lang po itong pencil icon. Then click check icon. Next, may 4 options dito para mailink ang QR code or secret key. I choose import QR image dahil nakasave na ito sa desktop ko. And import QR image backup,
at i-upload ang screenshot ng QR code. Then may magpa-pop up na confirmation na successful na ang pag-upload ng QR code, then click OK. Next, balik po ulit tayo sa extension at i-click ang Authenticator app. There you go! Nakalink na ang assigned TOTP para sa account na ito. If you want to add more TOTP para sa iba pang account, pwede po. I-click mo lang po yung pencil icon para makapag-add ka ng account. Next, ipapakita ko na rin sa inyo kung paano naman po mag-add ng account using secret key. I-click lang po itong pencil icon and click check icon. Now, i-enter ang account details. Sa issuer, ilagay lang po yung account name or username ng account para madali mong makita kung anong account ito. Next, input the secret key na makikita sa step 2. After that, click OK. Next, ito na po yung newly added TOTP account na siyang mag-generate ng 6 digits TOTP na kakailanganin natin i-provide every time na magla-login sa my.sss account. Ito yung timer countdown ng validity ng TOTP. After 10 seconds or maubos yung oras, mag-generate ulit ito ng panibagong numbers. So kung ano po yung active TOTP, yun po yung ilalagay ninyong TOTP. Same lang po yung TOTP na nakikita nyo sa sample ko dahil iisang account lang po ang inad ko para lang maituro ko sa inyo. Kung magkakaibang account po yung ililink nyo sa Authenticator app nyo, iba-iba din po yung ma-generate nyang TOTP number na makikita nyo dito. Okay? If ever na gusto nyo naman pong burahin yung account, i-click nyo lang po itong pencil icon and click check icon. Then, click negative icon para ma-delete. Click yes lang po sa prompt message. And ayan, deleted na ang isang account. Next, balik po ulit tayo sa SSS website para i-continue ang procedure. Since naka-ready na ang TOTP natin, click next. Third step, Authenticator app. Dito na po natin ilalagay ang active TOTP na makikita sa Authenticator app. Reminder lang, Beb, until 5 attempts lang po ang pag-i-encode ng OTP. Dahil malalak po ito kapag naka 5 unsuccessful tries ka. Now, input the TOTP number at iwasan yung i-close ang SSS website dahil magiging considered successful link na ito sa TOTP. Okay? Click next. Once na magawa mo na po yung step 1 to step 3, sa step 4, authenticated, ay manonotify ka na you have successfully enabled the TOTP features of your my.sss account. But this time, as you can see, naghanga yung website, kaya i-refresh ko na lang ito. At gaya nga ng sabi ko kanina, considered tapos na rin po yung pagsiset-up ng TOTP natin. So, ganun lang po kadali ang pag-setup ng TOTP for member account. Almost same lang naman din siya kung gagawin nyo din to sa employer's account. Para ma-confirm kung talagang nakasetup na yung TOTP, magla-login po ulit tayo. Just enter the login credentials and click sign in. So, bago tayo ma-direct sa my.sss dashboard, i-required ka ng system na i-input muna yung TOTP na makikita sa Authenticator app or di kaya OTP na marireceive mo through text sa registered mobile number mo sa SSS. So, may dalawang option ka na for security features. Then, click Get PIN sa TOTP. At i-open lang natin itong Google Authenticator para makita natin ang generated active TOTP. At ilagay lang po dito ang nasabing TOTP number, then click Login. There you go! Congratulations! Successful login! Beb, as of now, hindi po mandatory ang pag-setup ng TOTP. Optional lang po ito. Nasa sa inyo na kung ano yung gusto nyo, OTP ba or TOTP. So I think that's it for this video. Sana nakatulong sa inyo. And thank you so much sa wala niyong sawang pagsubaybay sa mga video ko. Please do not forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. And hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong video gaya nito. Thank you and God bless everyone. Follow for more!